Hello, hello, kumusta? Kumusta lahat ng mga pobre at mayaman? Mga pobreng magsasaka. Mayroon din naman big time na magsasaka pero karamihan talaga pobre. Kagaya ko, aking magulang magsasaka din sa Mindanao pero bata pa kasi ako, umalis ako doon kaya hanggang dito na lang ako nakikinig ng balita kung paano yung mga pagsasaka. At alam ko ang problema, bigas. Dito na naman tayo sa bigas. Gusto niyo ba libreng bigas? Yan yung pamagat natin sa video. Para excited. Alam mo mga tao, gusto laging libre. Hindi naman po. Yan lang po yung mga na-embargong bigas binamigay na dyan sa Mindanao, Zamboanga. At saka lahat na yatang mga pobre, siyempre, kung kayo mayaman, baka mamaya gagawa pa kayo ng paraan na makahingi. Alam mo na, mga tao ay gusto laging makalibre. Ibigay na po sa mga pobre. Kagaya po dyan na may kapatid ako dyan sa Bukidnon. Hindi ko po kinakahiya ang aking kapatid dyan. Nasa Bukidnon, Valencia. Daniel Cumbis Bucanegra. Nabati ko kayo lahat dyan. Lahat na, Luzon, Visayas, Mindanao para wala ng tampuhan. Sana maabutan din kayo dyan kasi alam mo kapatid, nag-ipon pa ako ng ipapadala ulit sa inyo. Mahirap talaga dito sa pag-Facebook. Ang aking sweldo sa real maliit pa. Hindi ko pa makuha kasi antay pa tayo $100. Para sa inyo talaga yon. Dasal natin na makasweldo ako dito. At hindi naman yan para sa akin eh. Yung aking pagbablog mga kaibigan, hindi para sa akin, sa totoo lang. Kasi may kabuhayan naman ako dito. Sa awa ng Panginoon, nakapag-aral naman aking mga anak. At may mga negosyo din. Pero gusto ko rin magkaroon ng sariling pera. Kasi ito, dito sa tahian, alam niyo naman aking anak buhay ng aking anak at tahian. Siyempre pagka malabo na masyado ako mata, pag hindi na ako makakita. Kung kaya ko pa magsalita, kumuswa kayong lahat. Kaya ko pa mag-vlog, big sabihin, makakasweldo ako. Di ba? Para mabigyan ko yung aking mga kapatid na nangailangan. Siyempre, unahin natin yung nangailangan. Yung mga hindi pa masyado gipit, pahuli natin. At pag pinalad tayo, gagawa tayo ng mga project na paano makatulong. Hindi lang sa mga kamag-anak. Di ba? Pag lumawak ng lumawak ang ating pagbablog. Dito kasi mga kaibigan na di na uso ngayon yung hingi ka ng mga donasyon para gagawa ka ng pundo, pamigay mo. Hindi naman niniwala kasi ang tao ngayon. Ang akin, gagawa ko ng mga project. Kagaya dyan sa Bukidnon, Daniel, baka hindi ka pa nagtanim ng kamunting kahoy. Nag-iipon na ako ng pambili ng manok. Mag-alaga kang manok para minus, libre na sa patuka. Kamuting kahoy, gustong-gusto ng manok yan. Pinapayo ko yan sa lahat ng lahat ng magsasaka, kamuting kahoy po. Tapos mag-alaga kayo ng manok na native, Bisaya. Babakuran nyo lang. Marami namang kawayan dyan eh. Kasi ang manok talaga, kuminsan, kung pakawalan mo, mawawala yan. Mawala yan. Saka, kuminsan, makakapinsala doon sa mga pananim. Diba? Babakuran mo lang yan eh. Kawayan. O kaya yung net. Matibay na net. Hindi na mababa lang naman lipat ng manok eh. Kung mga tansyahin nyo lang na hindi na makatalon ng ganun eh. Yun po. Maluwag naman ang mga lupa dyan sa probinsya, di ba? Ayun. Maraming salamat. Marami na rin nanonood sa aking mga video kahit boring. Kasi ang akin talaga pangkabuhayan. Ayun, alam nyo naman mga mag-aanihan na. Ano ang mga presyo ng bigas? Pa rin mga kaibigan, sa tingin ko dyan sa mga ani, kulang pa rin yun. Kaya hindi pa rin na maiwasan na mag-import pa rin. Siguro sa tansya ko niyan, kung talagang tutukan yan ng ating Pangulo, gawing high-tech ang sakahan, ang yung walang patubig, gawa ng patubig. Para dumaming ani at alam mo, ang mga magsasaka doon madaing din sa presyo.
Pero kung mababawasan ang labor, maraming ani, ibig sabihin, konting gastos, kahit mababa ang presyo ng palay, kikita pa rin ang magsasaka. Kaya dumadaan yan, maraming gastos eh. Di ba? Pero kung maraming ani, kasi kagaya nga yan, mga presyohan ngayon, di ba? Maraming salamat at tinaasan ang presyo. Pag tinotal yan, 40 plus pa rin eh. Pero okay na yan guys. Kung ma-maintain man lang sa 40 plus. Huwag lang yung, di ba? Yon, mga siguro mga nag-iipit-ipit diyan na mahilig magtago. Yun lang din yun eh. Ulit-ulit. Mga na-embargo na yung bigas nyo at pinamigay na sa mga pobre. Sige, ulit pa kayo. Saka mga guys, magsasaka. Wala nang magtatago ng bigas kung mura na marami tayong ani. Malulugi yung mga yan. Di ba? Kaya nagtatago yan. Alam niya pag walang stock eh. Ay, kung marami tayong ani ng ani. Nako, babargin nila yung bigas nilang tinatago dyan. Hindi mo pwedeng itago matagal yan. Masisira yan eh. Mag-iibang amoy yan eh. Ang bigas eh, di pwedeng i-imbak mo matagal yan. Kaya yung mga iba dyan na minsan nagtatago-tago pa ngayon, ay nako, unti-unti yun ang kung nangyari, pabintan nyo na, may mga outlet naman kayo dyan sa palengke, alam ko eh. Bintan nyo na ng mura. Sige ha, patuloy lang sa mga pagsisikap, mga magsasaka. Huwag mong isipin na kung ikaw pobre. Ako kasi hindi na ako magsasaka ngayon, dito na ako sa syudad eh. Pero tuwan-tuwa ako sa mga magsasaka kasi kung wala akong mabiling bigas, wala akong isasain. Dapat ganun din ang isipin yung mga mayaman. Kung walang magsasaka, wala tayong isasain. Ano yung pera mo kung ikaw mayaman? Hindi mo makakain. Ayun para maiwasan na yung mga pag-i-import, ang magsasaka doble sipag at tulungan ng mga leader. Gawin lang ng high-tech lahat para kumita ang magsasaka. Yun na nga, may mga video pa ako na isama na natin sa history na gawin na nating bayani ang mga magsasaka. Kagaya ng mga OFW. Kasi kung umasa tayo sa imported palagi, darating ang araw, pag dumaming tao doon sa kanila, may mabibili pa ba tayo? Hindi na yan magbibinta. Maniwala kayo sa akin. Tayo mga matatanda, hindi na tayo naabutin, ang mga bata ang kawawa. Maraming salamat.